Hinamak na manugang. Kabanata 401 nagulat si Alex Dixon. Hindi naman talaga nag-request si Helena sa kanya, hindi kaya bigla niyang natuklasan ang kanilang budi at nagbago ng kanilang lakad. Ngunit sa sumunod na segundo, sinira muli ng mga salita ni Helena ang kanyang pantasya. Minasahe ni Helena ang kanyang mga balikat habang may sensinang nagtatanong, "Magandang manugang, bakit hindi mo sinabi kanina na kamag-anak ka ng Dixon family sa Yan Capital? Sino ang babaeng hinanap ka ngayon? Siya ba ang tagapagmana ng Dixon family?" Bago pa makapagsalita si Alex Dixon, nahihiya na si Jane Lewis na gusto niyang maghukay ng butas at magtago dito. She immediately said, "Mom, don't ask about it. Alex and the Dixon family in Yan Capital are distant relatives na hindi man lang magkalapit. Nakita mo naman ang ugali ng babaeng yun. Mukha ba siyang kamag-anak?" Nakita ni Alex Dixon na tinutulungan siya ng kanyang asawa na itago ang katotohanan at mabilis na sumang-ayon. "Tama ang aking asawa, hindi ako pamilyar kay Dixon Wrong." Hindi rin siya nagsisinungaling, ang pamilya ni Dixon Yulong ay naninirahan sa ibang bansa sa mahabang panahon, kaya't hindi niya nakilala si Dixon Wrong ng maraming beses. Hindi naman siguro bibigyan kanya ng kahit isang sentimo, di ba? Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Helena at malungkot na napag-alitan. "Akala ko ay umakyat ka sa isang mataas na sanga. Ngunit hindi ko inaasahan na basura ka pa rin, hindi? Maaari mong ibigay sa akin ang 2 vilya o humingi ng pera sa ang Dixon family." "Anong pera?" Natarante si Alex Dixon, kumpiyansa na sinabi ni Helena, "Noong pinakasalan mo ang aking anak, hindi ka nagbigay ng anumang regalo, ngayong kamag-anak ka na ng pamilya Dixon, kailangan mong bigyan ako ng kahit 20 milyong yuan ng mga regalo." Labis na napahiya si Jane Lewis habang tinatapakan ang kanyang mga paa at sinabing, "Ma, ang tagal na naming kasal at sinasabi mo pa rin ito, hindi mo alam na walang pera si Alex." Galit na sabi ni Helena, "Wala siyang pera, ako mismo ang pupunta sa Dixon family para humingi ng pera." Talagang ayaw ni Alex Dixon na masangkot sa kanya. Tumayo siya at sinabing, "Pwede ka nang umalis." Sa anumang kaso, hindi makakakuha ng anumang magagandang resulta si Helen sa harap ni Dixon Wrong. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto, at mula sa likod ng pagbulyaw ni Helena. "Basura, I think you are simply an ingrate, you have been freeloading at my house for so many years. Wala kang silbi at tanga, kahit ang pag-aalaga ng aso ay mas mabuti kaysa sayo." Narinig ito ni Alex Dixon at nagalit. Lumingon siya at may pagtatampo na sinabi, "Helena, naalala mo pa ba ang pastahan mo sa akin?" "Anong taya?" Tinitigan siya ni Alex Dixon, "Di ba sabi mo last time kung akin ang vilya, kukuha ka ng tubig at maghugas ng paa?" Nainis si Helena at mabilis na tanggi, "Ako, kailan ko ba sinabi yan?" Ngumisi si Alex Dixon, "Helena, gusto mo bang hanapin ko lahat ng kamag-anak ng Shu family na binisita ko para harapin sila? Tatawagan ko na sila." "Huwag," natarante si Helena at dali-dali siyang pinigilan, "I remember now." Hindi mahalaga kung nawalan siya ng mukha, kung nawalan siya ng mukha sa buong pamilya Shu, hindi niya magagawang itaas ang kanyang ulo sa hinaharap. Umupo si Alex Dixon sa upuan at sinabing, "Pagkatapos, ikuha mo ako ng tubig para panghugas ng paa ko. Tutupad ako sa salita ko. Kung hindi, hindi ka na makakitira sa isang vilya mula ngayon." Natigilan si Jane Lewis. Ayaw talaga ng asawa niya na magpakuha ng tubig ang nanay niya para panghugas ng paa, di ba? Ngunit sa pag-iisip muli, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sobra talaga ang biological mother niya. No wonder nagalit ang asawa niya. Gustong sumulong ni Shu Fugi ngunit hinayla siya ni Zhang Faang. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinaway sa mahinang boses, "Mind your own business." Siya at si Helena ay hindi kailanman naging maayos at hindi makapaghintay na mapahiya si Helena. Nag-isip sandali si Shu Fugi, may utang pa siya kay Alex Dixon kaya umarte na lang siya na parang hindi niya nakita. Tumalon si Helena at sinaway siya, galit na galit siya, lalo na ang kanyang anak, kapatid, at hipag. Hindi siya tinulungan ng mga ito, na lalong ikinagalit niya. Nakilala ng basurang ito ang mga kamag-anak mula sa pamilya Dixon sa kabisera, tulad ng mga langit. Matatag ang ugali ni Alex Dixon,
at walang sino man sa paligid niya ang nagsalita para kay Helena. Walang magawa si Helena kundi ang galit na tumakbo sa kusina at maglabas ng isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. Inilagay niya ito sa harap ni Alex Dixon ng may kabog. Ito ay talagang nakakainis, noon pa man ay minamaliit niya si Alex Dixon, ngunit ngayon ay binibigyan na niya ng tubig panghugas ng paa ang basurang ito. Hinahamon lang nito ang kanyang hawak sa pamilya. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, itinaas niya ang kanyang paa at iniunat ito sa harap ni Helena at sinabing, "Tanggalin mo ang iyong sapatos." Alex Dixon, nasa iyo pa ang mukha. Galit na galit si Helena kaya napag-alitan siya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Ito ang sinabi mo sa sarili mo." Ikaw, galit na galit si Helena na nanggagalit ang kanyang mga ngipin, "Let me wash your feet for you. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng buhay? Itong basurang ito ay talagang babaliktarin ng langit." Sabi ni Alex Dixon, "Hindi mo ba gusto ang villa? Basta't matupad mo ang iyong pangako, ay dadagdag ko ang pangalan mo sa villa na ito." Tuwang-tuwa si Helena, ngunit muli niyang inangat ang kanyang ulo at may kainahinalang tumingin kay Alex Dixon, "Seryoso ka?" Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, "Napakaraming saksi. Paano ko babalikan ang sinabi ko?" "Sinabi mo," agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Helena, sa sobrang saya niya ay muntik na siyang mapatalon. Naghuhugas lang ito ng paa, pagkatapos maghugas ng paa minsan, makakukuha siya ng villa, sulit iyon. Agad siyang tumingkayad sa lupa at maingat na tinulungan si Alex Dixon na tanggalin ang kanyang sapatos. Sumigaw siya, "Anak, mabilis na iunat ang iyong mga paa. Siguradong bibigyan ka ni nanay ng komportableng hugasan." Ang kanyang ugali ng pagiging pag-alit ay parang pag-flip ng libro, na lalong nagpahiya kay Jane Lewis. Ngunit si Zhang Faang ay walang katumbas na selos at ang kanyang mga ngipin ay nangangati sa puot. "Maghugas ka ng paa minsan at makakakuha ka ng villa, bakit hindi ako naghuhugas ng paa mo?" Hindi niya maiwasang mapangiti ng nakakaloko. "Alex, tita, dumating din si tita para tulungan kang maghugas ng paa. Pwede mo bang idagdag ang pangalan ng fugi natin sa villa? Huwag kang sumama." Agad siyang itinulak ni Helena sa lupa at marahas na sinaway, "Bawal mang-agaw ng villa ko." Pagkatapos sabihin yon, natakot siya na baka magmadali ang iba na maghugas ng paa at mabilis na hinubad ang sapatos ni Alex Dixon, hindi man lang niya hinubad ang kanyang medyas at idiniin lang ito sa labas ng paa. Ang kanyang mga mabilis ay napakabilis na siya kaysa sa maliit na kapatid na babae sa lungsod ng paghuhugas ng paa. Tubig tumilapon kung saan-saan, ang tubig na panghugas ng paa ay tumatalsik sa buong mukha ni Helena, ngunit hindi talaga siya nagalit, sa halip, ngumiti siya at tumawa. Natigilan si Alex Dixon, hindi niya akalain na gusto pala talaga ng biyena niyang maghugas ng paa para sa kanya, ngayon pa lang, gusto na rin niyang patayin ang prestihiyo ni Helena. Nagmamadali niyang itinaas ang paa niya at sinabing, "Ma, kalimutan mo na ta, hindi na ako magpapahugas ng paa." "Hindi," sabi ni nanay, "gusto niyang hugasan ang mga paa mo, kaya't siya maghuhugas ng paa mo." Buong lakas na hinawakan ni Helena ang paa ni Alex Dixon. Mabilis din na nagtungo si Jane Lewis, "Mama, bumangon ka na agad." Walang pakialam si Helena na puno ng tubig ang kanyang mukha, nakangiting sabi niya, "Ayos lang, gusto ko lang maghugas ng paa ng manugang ko." Payag si Mama. Habang nagsasalita siya, lumuhad talaga siya sa lupa at gustong tanggalin ang medyas ni Alex Dixon. Hindi na kinaya ni Alex Dixon, mabilis niyang itinaas ang paa at nagsuot ng basang medyas. Pumasok siya sa kanyang sapatos na pang-sports at sinabing, "Nay, nakasulat ang pangalan mo sa villa, hindi mo kailangang maghugas ng paa." Pagkasabi nun ay itinaas niya ang paa niya at naglakad palabas. Narinig niya ang boses ni Helena sa likuran niya, "Son-in-law, tandaan mong idagdag ang pangalan ni nanay sa villa, pwedeng hugasan ni nanay ang iyong mga paa araw-araw." Ito ay talagang masyadong nakakahiya. Hindi nakatiis na manood si Jane Lewis at mariing sinabi, "Nay, magpapabook ako ng flight ngayon at babalik sa Jinling bukas ng hapon." Nagsuot ng basang sapatos si Alex Dixon at lumabas ng sala, puno ng tubig ang mga paa niya at talagang hindi siya komportable. Nang magpalit na sana siya ng sapatos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jiang Shuela, "Alex, libre ka ba?
may kakausapin ako sa'yo. Ano ito? Malalaman mo paglabas mo. Nasa likod ako ng pinto ng villa mo ngayon, hihintayin kita. Ibinaba ni Jiang Shuila ang telepono pagkatapos sabihin yun. Kabanata 402. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap nito. Kung may nakitang babaeng naghahanap sa kanya si Helena, natatakot siya na baka magdulot na naman ito ng malaking kaguluhan. Nagmamadaling hinubad ni Alex Dixon ang kanyang sapatos, nagpalit ng lumang sapatos na pang-sports, at lumabas ng villa. Si Jiang Shuila ay talagang naghihintay sa pintuan, nakasakay sa isang shared electric car. Nang makita niyang palabas na si Alex Dixon ay agad siyang kumaway sa kanya. Natigilan si Alex Dixon, tinanggal niya ang bibig niya at sinabing, "Ganito ang suot mo, halos hindi kita nakilala." Kung hindi pa niya natanggap ang tawag noon, hindi kanya makikilala. Ang batang magandang babae sa harap niya ay si Jiang Shuila. Nakasuot siya ng puting t-shirt na masikip sa balat, mapusyaw na asul na tennis skirt, mahabang itim na buhok na nakatali sa mataas na nakapusod, at nakasuot pa ng puting baseball cap. Si Jiang Shuila ay karaniwang nagsusuot ng napaka-konserbatibong damit, nakasuot din siya ng mahabang palda at matikas ang ugali. Siya ay tahimik at banal, isang tingin at masasabing isa siyang tipikal na mayamang binibini. Ngunit ngayon, ganap na nalantad ang kanyang Kat Angie tanging pigira. Para siyang mansanas na bagong hinog na nagpapalunok ng laway ng mga tao, natatakpan ng kanyang mixing palda ang kanyang mga hita at puti at tuwid ang kanyang dalawang balingkinitang binti ng jade, napaka-eye-catching. Nakita ito ni Alex Dixon at naramdaman niyang bumili ng tibok ng puso niya, mabilis niyang kinalma ang kanyang isipan at naglakad para itanong, "Ano yun?" "Samahan mo akong bumili ng kotse." Ngumiti si Jiang Shuila sa kanya at lumitaw ang dalawang dimples sa kanyang pisngi. "Masyadong abala ang kapatid ko, kaya hinanap ka niya." "Pwede bang hindi ako pumunta?" Ngumiti ng mapait si Alex Dixon. Nakasuot siya ng ganoon kastig na damit at tumakbo pa sa likod bahay ng kanyang bahay. Kung makita siya ng asawa niya, kakaiba kung hindi siya nagseselos. Lumingon si Jiang Shuila at sinabing, "Siyempre hindi, sa darating, ako pa rin ang magiging kinatawan ng Jiang's at Haicheng Group Company, para sa kapakanan ng ating kooperasyon sa hinaharap, siyempre hindi mo ako matatanggihan." "Ano?" Natigilan si Alex Dixon, pinalaki niya siya pataas at pababa, "Ikaw ang kinatawan ng Jiang's Pharmaceuticals." Hindi si Jiang Handong, bakit nagbago ito sa babaeng ito? Humajek-jek si Jiang Shuila at sinabing, "Bumalik ako mula sa Jinling, kailangan kong maghanap ng gagawin. Di ba, hayaan mo lang nabigyan ako ng pamilya ko ng posisyon bilang Vice President ng Pharmaceutical Industry, bagamat Vice President ako, nasa akin, ang huling sabihin sa lahat." Ang pamilya Jiang ay mayaman at kusa, kaya walang masabi si Alex Dixon. Hindi mahalaga kung sino ang kanyang nakakolaborate, basta maganda ang bentahan ng gamot. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Paano ako hindi papayag sa business meeting na ito?" Tinawagan ni Alex Dixon ang kanyang asawa at sinabing hindi na siya babalik para sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ay sumakay siya sa shared Goldie at nagmaneho papunta sa tindahan ng kotse. Gayunpaman, hindi bumili ng kotse si Jiang Shuila. Sa halip, hinayla niya si Alex Dixon sa isang tindahan ng motorsiklo. Tak ang tanong ni Alex Dixon, "Sigurado ka bang gusto mong bumili ng motorsiklo?" Sa kanyang impresyon, tanging ang apo ni Godly Dr. Shou sa Haicheng, si Chen Xiaojiao, na parang hangin, ang mahilig sumakay ng motorsiklo. Hindi niya inaasahan na si Jiang Shuila, isang anak ng mayamang pamilya, ay magkakaroon din ng ganoong libangan. Napuno ang exhibition hall ng mga mabibigat na motorsiklo na kumikinang. Tumingin si Jiang Shuila habang sinasabi niya, "Hindi malaking bagay na sumakay dito ng ilang beses. Kung magiging babae ako araw-araw, hindi ba ako mapapagod?" "Don't tell me ganyan ka dati." Hindi inaasahan ni Alex Dixon na mali siya. Akala niya ay ban-ayed at mabait si Jiang Shuila. Ngunit hindi niya inaasahan na malamig din siya sa labas at mainit sa loob. Ngumiti si Jiang Shuila at sinabing, "Hindi mo masasabi na nagpapanggap ka. Maaari mong pabayaan ang iyong sarili paminsan-minsan upang mailabas ang pressure." Nang marinig ni Alex Dixon ang kanyang sinabi, hindi maiwasang isipin ni Alex Dixon si Su Chingcheng at agad na nagpakawala ng mahinang buntong hininga.
Bilang anak ng Su family, si Su Qingcheng ang namamahala sa Su's Group at may hawak na dakilang kapangyarihan, siya ay karaniwang may malamig, mayabang, at determinadong tingin sa kanyang mukha. Ngunit kung pag-uusapan, ang kanyang edad ay talagang katulad ng kay Jiang Shuila. Kung siya ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya at isa pa ring walang pakialam na babae ngayon, paano siya magkakaroon ng hitsura ng isang walang awa at walang awa na babae? Sa pag-iisip nito, ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinabing, "Bilhin mo ito, sikreto ko ito para sa iyo." Napakabilis, sumakay si Jiang Shuila sa isang itim na motorsiklo, isang BMW HP4. Tumingala siya at may tinawagan, "Tindero, bibili ako nito." Siya ay sumigaw ng 2 beses, at ilang mga tindero ang nakatayo sa bakanteng bulwagan, ngunit lahat sila ay tumayo ng magkasama at nag-uusap na parang hindi nila narinig. Bahagyang sumimangot si Alex Dixon at sumigaw, "Walang tao dito. Bakit walang tao dito?" Sa sandaling ito, isang lalaking tindera ang lumakad na may malungkot na tingin. Habang naglalakad, naiinip niyang sinabi, "Ano ba ang sinisigaw mo? Aling sasakyan ang gusto mo?" Ito, itinuro ni Jiang Shuila ang BMW HP. Damilat ang mga mata ng lalaking tindera at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Alex Dixon mula ulo hanggang paa at mabilis na sinabi, "Kaya ba ninyong dalawa? Ang motorsiklong ito ay hindi bababa sa 1.5 milyong yuan. Hindi nito sinusuportahan ang pagbabayad ng installment." "Sinong nagsabing hindi ko kayang bayaran?" Kaagad na ipinakita ni Jiang Shuila ang isang malungkot na ekspresyon. Nang lumabas siya para bumili ng mga bagay, hindi pa niya nakilala ang sinumang nang ahas na tingnan ng Jiang family. Pagkatapos sabihin yon, hindi sinasadya ni Jiang Shuila na kunin ang bag, pagkababa niya ay agad siyang natigilan. Pagkaraan ng ilang segundo, awkward niyang sinabi kay Alex Dixon, "Ako, nakalimutan kong dalhin ang bag." Kadalasan, may katulong siya kapag lumabas siya. Ngayon, palihim siyang tumakbo palabas para hanapin si Alex Dixon at hindi man lang dinala ang bag. Ngumisi ang lalaking sales representative, nag-cross arms at sinabing, "Kung gusto mong bumili, kunin mo ang pera. Naiintindihan mo ba ang cash? Nakita ko na dumating lang kayong dalawa na nakabisikleta. I suggest na magbisikleta kayo. Huwag mong sabihing hindi mo kaya ang pera para mag-alaga ng bisikleta kada buwan." Sa kaawa-awang hitsura lang ng 2 taong ito, paano sila matutulad sa mga mayayamang tao na kayang bumili ng 1.5 milyong yuan na motorsiklo? Lalo na ang binatang yon, nakasuot talaga siya ng dilaw na energy replenishment sports shoes, isang tingin at masasabi mong isa siyang migranteng manggagawa. Nagalit si Alex Dixon nang marinig yon, malamig niyang sabi, "Cash? Right, I'll give it to you. I'll buy it all right now." Hindi niya akalain na sa isang lugar na tulad ng Yan Capital, meron pala talagang mababa ang tingin ng mga aso. Pagkasabi niya noon ay agad niyang nilagay ang kamay niya sa bulsa at kinuha ang wallet niya. Inilagay ni Alex Dixon ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na nasa bulsa niya ang wallet, bakit ito nawala? "Kuya Alex, hindi mo rin dala?" Nanlaki ang mata ni Jiang Shuila. Ilang beses na kinapa ni Alex Dixon ang kanyang bulsa, ngunit wala itong laman. Wala siyang choice kundi iunat ang kamay nang walang magawa. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Malamang ngayon lang nahulog." Kanina lang ay pinilit siya ni Helena na maghugas ng paa. Sa pagkakataong yun, malamang nahulog ang wallet niya sa ilalim ng sofa. "Pinaglalaroan mo ba ako?" Agad na bumagsak ang mukha ng lalaking sales representative at puno ng pang-aalipusta ang mukha nito. "Anong klaseng biro ang pinaglalaroan niyong dalawa? Wala kayong pera para pumasok at maningil ng malaking halaga? Hindi mo dinala ang bag mo? Nakalimutan mo ba ang iyong wallet? I think both of you can go and play an Oscar. Bilang isang pulubi, maaari kang maging isang araw ng pelikula." Hindi pa gaanong nagalit si Jiang Shuila noon at agad na nagsabing, "Wala ka nang dalang pera, mababa ang tingin mo sa mga tao, tatawag ako para ipadala ka agad." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang phone niya at tatawag na sana, gayunpaman, saktong pagbukas niya, biglang naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Sa sobrang galit ni Jiang Shuila ay tinapakan niya ang kanyang paa, gusto niya talagang basagin ang telepono sa lupa. "Hayaan mo akong tumawag,
kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at tinawagan si Wu ng Imperial Guards ng pamilya Dixon, hiniling niya kay Wu na magpadala ng isang tao para magpadala ng pera. Anyway, hindi siya miyembro ng Imperial Guards, kaya makakapagpadala siya ng ilang milyon, hindi ito big deal para sa Dixon family. Hindi siya makatawag sa bahay, nasa sala pa rin ang kanyang biyenan at pamilya ng tiyuhin, kung alam nilang may karaming pera siya, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Naiinip na sinabi ng lalaking sales representative, "Stop wasting my time, it's a waste of my time, kung hindi mo kaya, then get lost, you're still trying to act fat in front of me, let me tell you, marami na akong nakitang mayayamang tao." Sa sandaling ito, ang kanilang mga sales representative sa di kalayuan ay biglang sumugod sa pasukan, tuma-NGO ang kanilang mga ulo at yumuko ang kanilang mga baywang. Nakita nila ang isang binata na naka-white suit, pinaliligiran ng dalawang katulong, papasok na nakataas ang ulo at kumakabog ang dibdib. Nandito na si Young Master, agad namang itinapon ng lalaking sales representative si Alex Dixon at nakangiting binati ang binata, ang masikasong mukha niya ay ibang-iba sa dati. Kabanata 403 biglang sumugod sa pinto ang grupo ng mga nagtitinginan na kanina pa nagkukwentuhan at tumayo ng tuwid na parang tinurok ng stimulant, sabay-sabay na sumisigaw. "Kumusta, Young Master Bai?" Ang porma sayon ay parang pagsalubong sa pagdating ng isang dakilang figura. Ang kabataang nakasuot ng puting damit ay pumasok sa exhibition hall na nakataas ang ulo at nakasuot ng salaming pang-araw. Ang dalawang bodyguard na nasa likod niya ay nakataas din ng ulo at nagbubuga ng dibdib, puno ng sigla. Yumuko ang sales manager para samahan ang binata na naka-western suit, ngumiti siya ng matalim, "Young Master Bai, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon?" Hinubad ng binata na nakaputi ang kanyang salaming pang-araw at casual na sinabi, "May ilang kaibigan ang magkakarera sa kalsada sa bundok sa labas ng lungsod, pumili ng sasakyan na paglalaruan." Kahanga-hanga ang husay ni Young Master Bai sa pagmamaneho, siya ang dapat na kampyon, parang langis ang bibig ng manager, at napakahusay niyang nambobola. Yumuko siya at ngumiti, "Anong gustong kunin ni Young Master Bai? Aayusin ko kaagad." Casual na laming-galinga si Young Master Bai sa paligid at biglang natagpuan ang BMW HP4, agad niya itong tinuro at sinabing, "Yung isa." Talagang maganda ang paningin ni Young Master Bai, kakapasok lang ng kotse na ito kahapon at punong-puno ito ng lakas kabayo, siguradong makakatulong ito sa iyo na madaling manalo ng championship. Habang nagsasalita ang manager, agad niyang inutusan ng sales representative, tulungan si Young Master Bai, dalhin ang kotse. Nagmamadaling tuma-NGO ang lalaking sales representative, nang lumingon siya at nakitang nakatayo pa rin si Alex Dixon sa tabi ng sasakyan, agad niyang inalis ang nakaka-flatter ng ngiti niya at sumimangot sa madilim na mukha. "Hindi pa ba umaalis ang mahinang kompetisyon? Lumayo ka sa motorsiklo ni Young Master Bai, ikaw ay hindi kakayanin na mawalan ng isang piraso ng pintura." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Gusto muna namin itong sasakyan." "May pera ka ba pambili?" Ngumisi ang lalaking tindero at winagayway ang kamay na parang naghahagis ng langaw. "Get lost, how about I ask someone to sick the two of you?" Tumingala si Young Master Bai at nakita silang dalawa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sumigaw sa mahabang boses, "Ang motorsiklo ng aming pamilya ay hindi mabibili ng mga mahihirap. Bakit mo sila pinapasok? Bilisan mo at tawagin mo sila. Huwag mong hawakan ang sasakyan. Gusto." Mabilis na sinabi ng lalaking tindero, "Young Master Bai, huminahon ka, sasabihin ko sa kanila na mag-scram ngayon." Agad na tumakbo ang kanilang security guard at mabangis na itinaboy ang dalawa. May gustong sabihin si Alex Dixon, ngunit sumugod si Jiang Shuela sa kanyang harapan, hinubad niya ang kanyang cap at galit na sinabi, "Bai Chengai, kung tama ang pagkakaalala ko, ang gusaling inuupahan mo ay aking bahay, di ba? Saan mo nakuha ang mukha para itaboy kami?" Natigilan si Alex Dixon, ang kapirasong lupang ito ay pagmamay-ari ng Jiang family. Nang tawagin siya nito sa kanyang pangalan, agad na nagalit ang lalaking tindero. Tinuro niya ang ilong niya at umungol, "Ano ito? How dare you disrespect our Young Master Bai?" Bago niya matapos ang mga salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Bai Chengai,
Humakbang siya at sinampal ang mukha ng lalaking sales representative. Napasigaw sa sakit ang lalaking sales representative at napahampas sa lupa, tinakpan niya ang mukha niya at napasigaw sa gulat. "Bye, young master bye, pinagagalitan ka ng kawawang ito. Idiot, hindi man lang niya nakilala ang anak ng Jiang family, galit na muli siyang sinipa ni Bai Chengai at sumigaw, alisin mo ang basurang ito at mag-impake siya at mawala. Ano, Jiang family? Ang lalaking tindero ay natigilan at tumingin kay Jiang Shuila nang may pagtataka. Nakasuot siya ng ordinaryong damit at hindi inaasahan na siya ay anak ng Jiang family, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Tapos na, young master Bai, nagkamali ako. Sa sobrang takot ng lalaking tindero ay bumagsak siya sa lupa at sumigaw, Miss Jiang, patawarin mo ako, kanina lang ako bulag, please, mom, huwag mo, akong tanggalin. Magwala ka, pinutol siya ni Bai Chengai at sinipa siya. Galit na galit siya at inutusan ng security na kaladkarin ang lalaki palabas. Takot na takot ang mga nagtitinginan kaya nanginginig sila, pati ang mukha ng manager ay namutla, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Walang sino man ang mag-aakala na ang tila ordinaryong babaeng ito ay talagang anak ng Jiang family. Hindi pa banggitin ang mga pamilyang hindi nila kayang masaktan, maging ang ama niyang Master Bai, na nakatayo sa harapan nila, ay mapahiya lang sa lupa at mapapahid sa harap ng Jiang family, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Umikot si Bai Chengai at mabilis na naglakad sa harap ni Jiang Shuila na may peking ngiti sa kanyang mukha, pambabole niyang sinabi, Sydney, are you alright? This kid has a pair of dog eyes and actually not recognized you. Pinaalis ko na siya, huwag kang magalit. May nakaka-flatter ng ngiti sa labi, pero sa puso niya, humihigop din siya ng malamig na hangin. Ngayon lang, nakasombrero si Jiang Shuila at halos hindi niya nakilala. Ang taong nasa harap niya ay anak ng Jiang family, hindi lang siya maganda, mayaman din siya at makapangyarihan, siya ang diyosa sa puso ng ikalawang henerasyong mga disipulo ng Jing City. Noong nakaraan, sinubukan niyang pasayahin siya ng maraming beses, ngunit hindi man lang siya binigyan ng tamang tingin ni Jiang Shuila. Hindi niya kayang makabangga siya ngayon, talagang sinwerte siya. Ang kanyang mapangpuri na paraan ay labis na naiinis kay Jiang Shuila. Malungkot niyang sinabi, Bai Chengai, huwag kang humarang sa daraanan ko, kailangan ko pa ring tumulong si Kuya Alex sa pagbili ng sasakyan. Ang salitang Kuya Alex ay nagpaasim kay Bai Chengai. Noon lang niya napansin na may isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit na nakatayo sa tabi ni Jiang Shuila. Nakasuot siya ng stole at isang pares ng dilaw na sports shoes. Ang dumi ay nasa buong lugar. Agad siyang napuno ng selos at nagtanong, sino siya? Malamig na sinabi ni Jiang Shuila, wala itong kinalaman sa iyo. Sumasagot. Si Bai Chengai ay maaari lamang tumabi. Ngunit habang nakikita niya si Alex Dixon na nakadamit ng parang bansa, mas lalo siyang nalungkot. Ano ba naman, siya ay young master mula sa Bai family, gwapo at mayaman, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Jiang Shuila, nagpunta talaga siya sa isang tindahan ng motorsiklo kasama ang kawawang ito. Tumingin si Alex Dixon sa BMW HP4 at sinabing, kapag dumating ang nagpadala sa akin ng pera, bibilhin ko ito para sa iyo. Salamat, Kuya Alex, matamis na ngumiti si Jiang Shuila. Ang 1,000,000 yuan para sa pagbili ng kotse ay para lamang sa pagkain sa kanya. Ngunit ang kotse na ito ay binili ni Alex Dixon para sa kanya, kaya natural na may ibang kahulugan. Nang marinig ito ni Bai Chengai, galit na galit siya at hindi napigil ang sabihin, ano ang ginagawa mo? Kaya wala siyang pera ngayon. Sydney, bakit kasama mo ang isang mahirap na tao? Hindi ba ito isang kahihiyan sa iyong reputasyon? Nawala ang ngiti ni Jiang Shuila at malungkot niyang sinabi, who I am with is my business, isa pa, hindi ako ganoon kalapit sa iyo, huwag mo na akong tawagin sa pangalan ko mula ngayon. Nang makitang matalik ang pakikitungo niya kay Alex Dixon ngunit napakalamig sa kanya, mas nagalit si Bai Chengai, galit siyang tumingin kay Alex Dixon at masayang sinabi, Sydney, I will give this car to you. 1,000,000 yuan na kotse, kahit na medyo masakit para sa kanya, nais ni Bai Chengai na gumamit ng pera para sampilan si Alex Dixon sa mukha.
Siya ay mahirap, ngunit marami siyang pera. Natigilan si Jiang Shuila at nagulat na sinabi, gusto mo talagang bigyan ako ng motorsiklo? Sa pagkakaalam niya, kahit na si Bai Chengai ay isang disipulo ng Bai family, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jing City, ngunit hindi siya ang tagapagmana ng Bai family. Ang kanyang ama ay kamag-anak lamang sa pamilya Bai, kaya hindi siya masyadong mayaman. It's fine, it's just a car, kung nagustuhan mo, ibibigay ko sa'yo. Nagkunwaring mapagbigay si Bai Chengai, ngunit medyo masakit pa rin ang puso niya. Pagkatapos ng lahat, 5 milyon, yun din ang monthly allowance niya. Gayunpaman, hanggat kaya niyang sampilan ng malakas ang mukha ni Alex Dixon at ipaalam kay Jiang Shuila na napakahirap ng batang ito, hindi mahalaga kung maghagis siya ng pera sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Jiang Shuila at mahinaong sinabi, kung gayon, salamat. Nagtagumpay si Bai Chengai sa pagiging cool at masaya sa kanyang puso. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kamay at sinabing, basta gusto mo si Sydney, mabuti yun, hindi ko alam kung libre ka ngayong gabi, ililibre kita ng pagkain. Bago siya matapos magsalita, inikat ni Jiang Shuila ang kanyang mukha at sinabing may matamis na ngiti, Kuya Alex, nakikita kong gusto mo rin ang BMW HP4 na ito, para sa iyo ang kotse na ito, ha? Natigilan si Alex Dixon at binawi ang kamay mula sa motorsiklo. Kabanata 404 Nagkunwari lang siyang tumingin sa sasakyan para maiwasan ang kahihiyan, hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ni Jiang Shuila ang sasakyan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, hindi mo ba gustong bilhin ang sasakyan? Ngumiti si Jiang Shuila at sinabi, mayroon pa akong motorsiklo sa aking bahay, ngunit wala kang sasakyan sa yan, Capital. Nakikita ko na karaniwan kang sumasakay ng maliit na dilaw na kotse o sumasakay ng taxi, pagkatapos ay ibibigay ko ang kotseng ito, sa kung sasakay ka, maaari mo rin akong ihatid. Ito, saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon, hindi siya nagmamaneho sa yan Capital, marami siyang mararangyang sasakyan sa garahe ng lumang bahay ng Dixon family, ngunit dahil hindi pa siya nakabalik sa kanyang pamilya, hindi siya nakauwi para kunin ang kanyang sasakyan. Kung siya ay may motorsiklo, ito ay mas mabilis at mas maginhawa kaysa sa isang electric car. Tuma-NGO siya at sinabing, kung ganoon ay sasakay muna ako saglit. Kapag umalis siya sa Yan Capital, ibabalik niya ang motorsiklo kay Jiang Shuila. Ang pag-uusap ng dalawa ay parang nanliligaw sa isa't isa sa mga mata ni Bai Chengai. Sa sobrang galit niya ay sasabog na ang kanyang baga. Hindi niya akalain na ang Red Along ibinigay niya kay Jiang Shuila ay magiging regalo ni Alex Dixon sa wala pang 1 segundo. Nakaipon siya ng pera sa bulsa ng 1 buwan, ngunit sinamantala ito ni Alex Dixon, ito ay nagpagalit kay Bai Chengai. Sa sobrang galit niya ay napabulalas siya, poor guy, do you think you deserve to ride my car? I gave this car to Sydney, you poor guy, you don't deserve to ride it. You don't even have the right na hawakan ito. Galit na sinabi ni Jiang Shuila, Bai Chengai, kung papagalitan mo ulit si Kuya Alex, magagalit ako. Sydney, huwag kang magalit, mabilis na hininaan ni Bai Chengai ang kanyang boses at sinabing, huwag kang magpalinlang sa kawawang ito, siya ay kasama mo dahil sa iyong pera. Kung hindi mo kayang bumili ng motorsiklo, ano, iba kaya niya ibigay sa'yo? None of your business, you don't have to give this car to him, ako mismo ang bibili nito at ibibigay kay Kuya Alex, galit na sabi ni Jiang Shuila. Nang marinig ito ni Bai Chengai, lalo na siyang nagselos. Bakit, hindi rin alam ng dukha na ito kung anong uri ng mabulaklak na salita ang ginamit niya para linlangin si Jiang Shuila na bigyan siya ng napakamahal na regalo. Agad niyang sinigaw si Alex Dixon. Gumamit ka ng mabulaklak na salita para linlangin si Sydney, maaari mo siyang lokohin, ngunit hindi mo ako maloloko, kung hindi ka mawawala ngayon, hahanapin agad ako ng magtuturo sa iyo ng leksyon. Ang kanyang salitang Kyungbi ay matagal nang nagpanteng ang mga tainga ni Alex Dixon. Ngayon, nang makita niya si Bai Chengai na kumikilos na parang tagapagtanggol ng bulaklak, lalo na siyang nakaramdam ng pagkasuklam. Bai Chengai, hindi ko kailangan na masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, umalis ka na, galit na sigaw ni Jiang Shuila. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tinitigan si Bai Chengai, sinabi niya sa bawat salita,
Gaano kahirap na magbigay ng kotse sa ganitong antas sa ibang tao? Ang pinakamaraming kotse na ibinibigay ko sa isang tao ay hindi bababa sa 5 milyong yuan, kaya't maibibigay ko ito sa kanila. 5 milyon, hindi napigilan ni Bai Shengai na tumawa ng malakas. Narinig niyo ba yan? Nagpapanggap na mayaman tong kawawang ta. Sydney, saan mo napulot tong buhay na kayamanan? I think niloko ka niya. Nagtawanan din ng isang grupo ng mga tindero sa gilid. Itong kawawang bastos, wala man lang pera kanina. I bet wala siyang lampas $500 sa savings niya. Kahit ang pinakamalaking tao sa Yan Capital, ang dakilang young master ng Dixon family, ay hindi nangangahas na magyabang ng ganito, na naginip pa rin ang kawawang bastard na ito. Hahaha, tignan mo yung sapatos sa paa, hindi ko alam kung saang tambak ng basura ang pinulot niya, pero naniningil pa siya ng malaking halaga. Nagtawanan ang karamihan, tumawa ng malakas si Bai Shengai kaya hindi siya makatayo ng tuwid, tinuro niya ang isang direksyon at sinabing, "Hoy, kawawa naman, kung talagang, may pera ka talaga. Kung may kakayahan ka, bilhin mo yang kotse." Kasunod ng direksyon ng kanyang daliri, nakita ni Alex Dixon na sa isang sulok ng bulwagan, may isang motorsiklo na may makinis na linya at nangingibabaw na aura. Nakakasilaw ang gininto ang katawan ng motorsiklo. Ang motorsiklo na ito ay inilagay sa isang mataas na plataporma sa gitna ng bulwagan, at ang mga pulang linya ay umiikot sa paligid nito. Ang Harley-Davidson Starship, natigilan din si Alex Dixon. Hindi niya akalain na may makikitang limited edition na motorsiklo sa ganitong lugar. Dati, gusto niyang bumili ng sasakyan para ikot-ikot, pero bago pa siya makabili, pinuntahan niya si Jinling. Ngumisi si Bai Shengai at sinabing, "At least may pananaw ka, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan, ang presyo noon ay 6-9 milyon, kung may kakayahan ka, bilhin mo na." Isang grupo ng mga sales representative ang humagalpak ng tawa. "Young Master Bai, tingnan mo ang kanyang kaawa-awang hitsura, kaya ba niya? Hindi niya kayang bumili ng kahit isang tornilyo." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Kung kaya ko, ano?" Hinawakan ni Bai Shengai ang kanyang tiyan at ngumiti habang sinasabi, "Kung bibilhin mo ito on the spot, luluhod ako sa lupa at tatawagin kitang ama. Kung hindi ka makabayad, gumapang ka sa ilalim ng pantalon ko at aminin mo na sinungaling ka, lumabas ka sa Yan Capital para sa akin." Ayan yun, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Kahit na ayaw kong kilalanin ng isang anak na katulad mo, dahil pinilit mong lumuhod, pag-isipan mong mabuti at lumuhod ka sa harapan ko." Muling nagtawanan ng mga tao, king ina ito, ang batang ito ay may pera, at siya ay mukhang mayaman. Hindi niya maiisip na gumamit ng pera sa ilalim ng mundo para magbayad, di ba? "Young Master Bai, inihanda ko na ang iyong telepono para sa iyo. Mamaya, mag-record ng video ng batang ito na tinatawag akong tatay at ipadala ito online." Nagtawanan ang lahat, maliban kay Jiang Shuila, na malamig ang mukha at hindi tumatawa. Dahil alam niya na hindi lang kayang bilhin ni Alex Dixon, ngunit nakakabili rin siya ng 100 sasakyan ng isang beses, nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. "Kung gusto mong bilhin, magbayad ka." Mayabang na nagtaas baba si Bai Shengai, sigurado siyang walang kakayahan si Alex Dixon. "Maghintay ka pa," napatingin si Alex Dixon sa pinto, sa tansya niya. 1 o 2 minuto ay makakarating na si Wu. Sarkastikong sinabi ni Bai Shengai, "Nagpa-delay ng oras, wala akong panahong makipaglaro sa isang dukha na tulad mo. Halina ang security at hanapin siya, kung wala siyang pera, hilingin sa kanya na lumuhod at tawagin akong daddy." Agad na sumugod ang 2 security guard at gustong halugugin ang katawan ni Alex Dixon. Gayunpaman, isang itim na anino ang biglang sumulpot at sinipa siya ng 2 beses. Bago pa man makakita ng malinaw ang mga tao, agad na sinipa ang 2 security guard na tumakbo pasulong. Nagbago ang ekspresyon ni Bai Shengai at sumigaw siya, "Sino ang nang-ahas na manggulo sa tindahan ng Bai family?" Sa harap ni Alex Dixon ay nakatayo si Blackman, na naglalabas ng malamig na aura. Para bang hindi niya narinig ang pagbulyaw ni Bai Shengai, tumalikod siya at magalang na yumuko kay Alex Dixon, hinawakan niya ang isang card gamit ang 2 kamay at sinabing, "Young Master, sorry na late ako.
Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at kinuha ang bank card kay Wu. Natigilan si Bai Chenggai at galit na sinabi, "Saan mo nahanap ang artistang ito? How dare you hit my people? I think you want to beat up, right?" Sa sandaling ito, isang itim na Porsche ang huminto sa labas ng pinto. Pinalibutan ng kanilang bodyguard ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit at naglakad papasok ng may malalaking hakbang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may malamig na ugali. Habang naglalakad, nagtanong siya, "Chenggai, anong nangyari sa shop?" "Tatay," nang makita siya ni Bai Chenggai, agad siyang humakbang pasulong at magalang na nagsabing, "Wala lang, isang mahirap na lalaki ang pumunta sa tindahan para magpakitang gilas at nagsinungaling pa kay Sydney, ibinubunyag ko ang kanyang tunay na kulay at inamin sa kanya, siya ay sinungaling sa harap ng Sydney." Sinungaling, nagtataka ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang makita niya si Jiang Shuila, agad siyang tuma-NGO ng magalang at binati siya. Gayunpaman, nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo sa tabi niya, bigla siyang sumimangot at saka bumaling ang tingin niya kay Blackman, matapos matigilan ng ilang segundo, nagbago ang mukha niya. Hindi niya nakilala ang itim na lalaking ito, ngunit nakilala niya ang isang simbolo sa dibdib ng kanyang kalaban. Ang markang ito ay kasinlaki lamang ng isang kahon ng posporo, at ito ay banordahan ng maitim na sinulid, isa lang itong maliit na simbolo na hugis dragon, ito ay napaka hindi mahalata. Gayunpaman, sa buong Yan Capital, ang simbolo na ito ay kilala ng lahat, gaano man kataas ang katayuan ng isang tao, hanggat hindi nila nakita ang simbolo nito, lahat sila ay tatahimik na parang mga sekodes sa taglamig, nanginginig sa takot. Ito ang simbolo ng personal na bantay ng pamilya Dixon sa Yan Capital. Kabanata 405 lalo na nang makita niya ang Blackman na gumagalang na yumuko kay Alex Dixon. Agad na bumukal ang malamig na pawis mula sa noo ng medyo may edad na. Dapat malaman ng isang tao na ang katayuan ng restricted seat ng Dixon family ay pambihira din sa Yan Capital, maging ang amo na may bilyon-bilyong katayuan at isang ordinaryong gwardya ay gumagalang sa kanya. Ito ay dahil ang mga gwardya ng pamilya Dixon ay nagsilbi lamang sa mga nagpadala ng kamag-anak ng Dixon family. Tapos itong binatang kaharap niya, di ba? Magalang na sinabi ni Blackman, "Young Master Dixon, hiniling sa akin ni Miss Shenglan na magsalita sa ngalan mo, na sinasabing ang card na ito ay may 300 milyon, pera sa bulsa mo ito, tawagan mo siya kung hindi ito sapat." Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, "Got it, para kay Dixon Shenglan, pera sa bulsa lang ang 300 milyon. Nag-green ang mukha ng middle-aged na lalaki nang marinig yun at muntik na itong mahulog sa lupa. "Shenglan, hindi ba si Dixon Shenglan? Hindi ba yun ang kasalukuyang kinatawan na namamahala sa pamilya Dixon?" Tinawag siya ng Blackman na Young Master na Dixon. Hindi ba ibig sabihin na ang binata na ito, pinagpawisan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan? Si Bai Chenggai ay naiinip pa ring sumisigaw, "Nasaan ang bodyguard? Dali-daling halika at hanapin ang katawan ng kawawang ito." Biglang may sumigaw sa tabi niya, "Tumahimik ka." Natigilan si Bai Chenggai at nalilitong tumawag, "Tatay." Sa sandaling sinabi niya ang isang salita, dumapo ang palad ni Bai Qing sa kanyang mukha. Nataman si Bai Chenggai hanggang sa makakita siya ng mga bituin at nagpapakilala sa kanyang tenga. Tinakpan niya ang mukha sa takot, hindi alam kung ano ang nangyari. "Dad, bakit mo ako sinaktan?" Galit na galit si Bai Qing na ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Kung talagang gusto ng anak na ito na galitin siya hanggang mamatay, hindi lang siya magkakaroon ng magandang paningin, baka mapatay pa niya ang isang kamag-anak ng Bai family. Iniwan niya si Bai Chenggai at magalang na lumakad. Una, yumuko siya ng bahagya kay Jiang Shuili, pagkatapos ay maingat na yumuko kay Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Young Master Dixon, pasensya na talaga. Hindi ko naturuan ng mabuti ang anak ko. Pasensya na talaga. Hayaan mo itong hindi masunurin, anak, humingi ng tawad sa iyo ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Bai Chenggai, halos magduda siya sa narinig. Hindi niya napigil ang sumigaw, "Tay, nababaliw ka na ba? Gusto mo akong humingi ng tawad sa hindi magandang kompetisyon na ito?" "Ano ang nangyayari?"
Ang kawawang lalaki na ito ay nakasuot ng isang pares ng lumang rejuvenating na sapatos, at gusto mo akong humingi ng tawad sa kawawang ito na nangongolekta ng basura. Manahimik ka, pumunta ka dito at humingi ka agad ng tawad kay Young Master Dixon, galit na sigaw ni Bai Ching, puno ng galit ang kanyang tiyan. Mahinang sabi ni Alex Dixon, dahil ayaw mag-sorry sa anak mo, hindi ko siya pipilitin, ngayon lang siya nakipagpustahan sa akin, sabi niya, hindi ko daw kaya ang sasakyan ngayon, kaya dapat niyang tuparin ang taya na ito. Pagkatapos sabihin yon, iniabot niya ang card sa isang babaeng sales representative at mahinang sinabing, "Brush the card, I'll buy the car." Si Bai Ching ay natigilan, at ang kanyang puso ay puno ng galit. Tinitigan niya si Bai Chengai, "Anong pastahan mo kay Young Master Dixon?" Ang kalahati ng mukha ni Bai Chengai ay namamaga, wala siyang lakas ng loob na itago ito sa kanyang ama, kaya ngayon lang niya nasabi rito ang nangyari. Matapos pakinggan ang nangyari, galit na galit si Bai Ching na halos iluwa niya ang isang subo ng dugo sa lupa. Sinabi niya na ang Dixon family ay hindi kayang bumili ng kotse na hindi 1.6 milyon. Ang pamilya Dixon ay sapat pa upang bilhin ang higit sa yan capital city. Itinulak talaga ng tanggang anak na ito ang Bai family sa isang fire pit. Tumayo si Wu sa gilid at naunawaan ang nangyari. Alam niyang ngayon lang siya tinitingnan ni Alex Dixon, kaya't sinabi niya sa walang pakialam na tono, "Bai Ching, may mabuting anak ka, how dare you speak to young master like that?" Sinulyapan siya ni Bai Chengai at galit na sumigaw, "What the hell are you? How dare you call my dad by his name?" Hindi niya nakita ng malinaw ang simbolo ng mga bantay ng pamilya Dixon, inisip niya lang na ang taong ito ay kampa ni Alex Dixon at mababa ang katayuan. Agad na natarante si Bai Ching, hindi banggitin ang pag-atake ni Alex Dixon, kahit isang salita mula kay Wu ay maaaring magdulot ng malaking kasawian sa pamilya Bai. Ang bagamat ang Bai family ay isa sa 4 na pangunahing pamilya, hinding-hindi sila magiging tugma para sa Dixon family kung sila ay makakatagpo ng anumang salungatan ng interes, hinding-hindi nila isasakripisyo ang interes ng kanilang pamilya para protektahan ang isang maliit na pamilya na katulad nila. Tiyak na iiwan nila ang kanilang mga karwahe para protektahan ang kanilang commander. Walang pag-aalinlangan, muli niyang sinampal ang mukha ni Bai Chengai at sumigaw, "Lumuhad ka at aminin ang iyong pagkakamali kay Young Master Dixon." "Dad, gusto mo lumuhad ako sa kanya?" Nagulat si Bai Chengai. "Kung hindi ka luluhod, puputulan ko ang relasyon nating mag-ama ngayon, ang gagawin mo mula ngayon ay walang kinalaman sa pamilya ko," sabi ni Bai Ching na may taimtim na mukha. "Tatay, ako," sa sobrang takot ni Bai Chengai ay naging berde ang kanyang mukha. Karaniwang hinahangaan siya ni Bai Ching, ngayon, alang-alang sa isang mahirap, gusto na niyang putulin ang relasyon nila ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, labis na nabigla si Bai Chengai na siya ay napawisan ng malamig, wala siyang choice kundi kumagit ng bala at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mr. Dixon, nagkamali ako, patawarin mo ako." Mabilis ding sinabi ni Bai Ching, "Young Master Dixon, talagang tuturuan ko ng leksyon ang unfilial na anak na ito, huminahon ka, ipapadala ko ang 2 kotse na nagustuhan mo sa prefecture at hihingi ng balita kay Young Master Dixon." Paano siya maglakas loob na tanggapin ang pera ni Alex Dixon? Ang iba ay kailangang gumawa ng appointment upang magbigay ng mga regalo sa pamilya Dixon, aling regalo ang hindi ng 10 milyon. Sinulyapan ni Alex Dixon si Bai Ching, na pawis, at malamig na sinabi, "Sabi ko sa iyo, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa iyong anak, kailangan mo lang siyang tuparin ang taya, at babayaran ko ang iyong anak, sasakyan, maaari ko lamang i-swipe ang aking card at bayaran ang binili." Ang katawan ni Bai Ching ay nababalot ng malamig na pawis, hininaan niya ang boses at ngumiti ng paumanhin, "Kunin mo ito bilang regalo ko kay Young Master Dixon, hindi ako tumatanggap ng pera." "Mababa ba ang tingin mo sa akin?" Malamig na pinutol ni Alex Dixon, "Sa tingin mo ba wala akong pera?" Umiling si Bai Ching sa gulat, "I don't dare, just treat it as a gift for Young Master Dixon." This time, ang Bai family naman ang gumawa ng mali. Malamig na sinabi ni Wu, "Maraming tao ang gustong magbigay ng mga regalo kay Young Master Dixon, ngunit hindi ito regalo ng sinuman, mas mataktika."
Nang marinig ni Bai Chenggai ang kanyang ama na kinukutya ng isang utusan, ang kanyang mukha ay naging mabangis sa galit. Hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot ang kanyang ama sa isa sa mga kampa ni Alex Dixon. Nang makita ng manager at ng grupo ng mga tindero ang isang katulong sa tabi ni Alex Dixon, nagulat sila na maaari niyang kutsain ang amo sa harap ng lahat. Habang karaniwang marangal si Boss Bai ay nanginginig pa rin sa takot, wala man lang siyang lakas ng loob na magsalita, lahat sila ay natigilan on the spot. Natahimik ang buong sales hall, walang nang ahas na magsalita ng malakas. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Bai Ching, naunawaan niyang mababa ang tingin sa kanya ng taong ito. Lumingon siya at sinigawan si Bai Chenggai, dahil ito ay taya sa pagitan mo at ni Young Master Dixon, gawin natin ang sinabi ni Young Master Dixon, kung hindi, mapapaalis ka sa Bai family. Lumuhad si Bai Chenggai sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Hindi ba ito ay katulad ng pag-akyat sa Jiang family? Marahil ang 500 milyong yuan card ay ibinigay kay Alex Dixon ng Jiang family para bigyan siya ng mukha. Hindi tulad ng Dixon family sa Yan Capital na may napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Takot na takot ang kanyang ama sa pamilya Jiang, kahit na ano, kamag-anak sila ng Bai family, at gusto nila ng mukha. Gayunpaman, kahit na nagmumura siya sa kanyang puso, hindi pa rin naglakas loob si Bai Chenggai na labanan ang kanyang ama, namula ang mukha niya, at malabo niyang tinawag si Alex Dixon, tatay. Abangan ang susunod na kabanata.